Yan mga brother, speed test sa Q-Kirin G3 Pro. Speed mode 3 nang walang rider, walang sumasakay. Yan po, umaabot ng 77-79 ang speed pag walang rider. So pag may rider around, sabihin natin 60, umaabot siyang ganon. Pero yung mga nakikita nyo po, kagaya nung sinasabi na G4 umaabot ng 90, hindi po yung totoo. Kasi yung P settings po nun, malamang sa factory, nakasetting siya ng higher wheel diameter. So papakita ko sa inyo kung paano. 3 clicks sa power button, 1, 2, 3. Tayo. Ayan. So pupunta tayo sa P3. Ayan po, yung P3. So naka-default po siya sa 100. Yan yun po yung wheel diameter ng Q-Kirin G3 Pro. At for sure, the same lang din yan sa G2 Max, G2 Master, or sa G4 I think. Ngayon, pag sinagad mo yan sa 160, I believe 160 ang highest. Yup, 160 nga. So 160, papakita ko sa inyo ang difference ha. Ayan, tayo lang natin siyang matapos siya mag-blink, babalik sa main menu. So ayan po, na-settings natin sa 160 yung wheel diameter. Tingnan niyo po yung speed niya. O, di ba? Pumapalo ng 127 km per hour. So, di ba? Ngayon, pag ginalaw niyo yung wheel diameter, hindi na siya magiging accurate. Yung speedometer niya hindi na makatotohanan. Gagalawin mo lang yung wheel diameter kung magpapalit ka ng bigger motors na kasya yung malalaking sizes ng gulong, na angkop sa size ng gulong niya bago mo baguhin ang wheel diameter, which is hindi siya angkop dahil ang swing arm niya ng scooter mo is naka-design siya para lang sa 10-inch na gulong. Otherwise, maraming modification na gagawin mo. Papalit ka ng swing arm para hindi sumayad ang gulong sa suspension or lahat-lahat. So ayan po guys, babalik na natin sa default sa 100. Ayan po. Ayan. So ayan po ang pinaka accurate na speed ng G3 Pro. Kasi yan ang nakalagay na specification sa website nila, tsaka sa yung spec sheet nya, around 60 to 65 km per hour ang maximum speed.